Good morning, everyone. Sa Buwas MSWD office, no, Paday Agent sa Chempo, hindi si Ma'am Ann, ako ang mag-present sa mga presentation sa mga program dito sa MSWD office. So, nami 4 ka agenda. First, we have the advocacies on child protection. Second, approval of LCPC plan and budget on 2026. Third, we have National Children's Month 2025 and the state of the children's report. And then fourth, the adoption and institutionalization and national laws for children and youth and local legislation. So, diri sa kuan, advocacies on child protection. So, through the strong partnership of the CPTCSA, so the LGU Labason successfully conducted trainings and seminars for the teachers, the parents, and the stakeholders, and our young leaders. So, for ang una na mga 1 week mali nga trainings, nag-start we last August 6 to 13. So, sa first day, training for the teachers. Training of teachers with delivering effective personal safety lessons for the child protection in the school. So, natay 32 ka teachers nga nag-attend ato sa ato ang selected na sa elementary and high school. 32 ka teachers na nag-attend ato August 6 to 8. Second, so the training of teachers on children's rights and child participation continued on August 9 to 10, wherein the participants were the officers of the SSLG, SELG, and the Sangguniang Kabataan. Sangguniang Kabataan Chairperson of Labason sa Buanga del Norte. So, nagikuan natin siya dito sa MTR Lupo. So, sunod, atong August 11, orientation of the child protection laws, specifically the RE 11596 or the Anti-Child Marriage Law and the RE 11862 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, profoundly discussed by Attorney Cesar. Si Attorney ang nagatag na wabuan ato ito nagyapon sa MTR Lupo last August 11. And then, pagka afternoon ani mo, nagkuhan po si Fiscal Macrae. In August 12, 2025, a planning workshop for child rights advocacy and the presentation of the 3-year project between the local government unit of Labason and the CPTCSA were successfully completed. Lastly, a special meeting with the local council for the protection of the child and in the LGU was convened to discuss findings from the child's situational analysis. So this analysis will serve as foundation of the 3-year project 2025 to 2027, as well as the other crucial discussion concerning the welfare of children in Labason. So katong ang ni kuan lang ani nga kuan katong sa among training last kuan August 6 to August 9 katong sa mga SK dibahin ato nga kuan para sa mga children ni kumit lang ato nga barangay nga magpakanda ko kining orientation ang gibato nila si Sir Bobby at si Mama is ang Gabo atong August 28. Ang Gabo barangay Ipit pa lang kay ang nag-attend ato nga patawag ng mga SK murag 9 to sila kabuok sa 20 ka barangay kang uban murag niadto ko uban na busela in nga Takaw. So napatay mga kuan mga other concerns, mga comments pahin ato nga kuan. Wala. So ang ato ang kuan ang gikuan ni Ma'am Andaw nga budget is 2,526,000 para ato nga mga kuan mga namo koy gihatag dira nga kuan papel nato siya gipakuan si Ma'am kaning sa LCPC wala pa diri na appeal ang kuan kaning sa 2,526,000 dili pa diri appeal ang nutrition program o katong sa micronutrient supplementation.
individual awards and training. So, dapat tayo mga concerns, comments before sa motion of approval sa LCPC budget for 2026. Nasa likod ang koan. Wala na. So, wala naman. 100,000. So, the National Children's Month Celebration 2025. So, nakinig ko din kung amoy mga suggestion para sa National Children's Month in November. Wala rin po. Wala rin ka pang-activity sa kuan sa National Children's Month. Yes, sir. LCBC. Yes, sir. LCBC. Pwede na ito support ang ako eskwelahan as much as we need. Majority of our schools are implementing this SNET. Yes, sir. Gawin up na ni Ma'am Elvira, sir. Parang ikuha na ni Ma'am Ann. Identify here as a support for our SNET. Kaya bang children itong special. Ay, ganun. Oo na. Special needs. Pinalasan, sir. Ulihan dito, sir. Assistance to children victims. And children with special needs. Kinalasan. Ibutangan og 50,000. Sige, gusto ko na ito. 50,000. So, kaning sa kuan, sir, sa National Children's Month, murag wala pa mi nakuan nga activity, pero kung naa may gusto nga ipa-insert ana nga kuan, amura po wala pa man. Oo. Yes, sir. November pa man by November. Pero kung naay ka na mo hatag o mga suggestion nga pwede ma-insert sa mga activity, welcome na po na. Wala. Wala raw. Na mo ikadungag para kuan activity karong kuan. November po sa National Children's Month. Kay katong sa last kuan, wala ilaha kay nag-drill. Mato sila katong sa plaza. Pwede ko siya ang mga special children or special program for this special children. Something now, kasi less prevalential din sila in terms of monetary, in terms of financial, in terms of siguro sa ilang buwan. Pwede na po sila tagaan o kasi sa ako ang previous na districts na kahit mga trainer na lang tagaan sila. During that time, tagaan ko sila o kanang ibubusan, sardinas, anak, something ba na maka-boost sa ilang moral? Yes, sir. Yes, sir. Noted na, sir. Okay. So, sunod for the sake of children's support for our municipal mayor, Honorable Johnster T. Kimbo, ikuan po di ma'am ipa-submit na ang iyong mga accomplishment report with the picture para sa karong kuan, ma-consolidate na ni ma'am Ann. Mga accomplishment. Oh, last year, yung ipapasa na daw ang accomplishment ma'am para ma-consolidate na. So, ka? Special activity, special Mga pictures.
And then adoption and institutionalization of national laws for children's and youth and local legislations. So natin ang Presidential Decree 603 Child and Youth Welfare Code, Republic Act Number 11930, an act punishing online sexual abuse or exploitation of children, penalizing the production, distribution, possession, and access of child sexual abuse or exploitation materials, amending Republic Act Number 9160, otherwise known as the Anti-Money Laundering Act of 2001, as amended and repealing Republic Act Number 9775, otherwise known as the Anti-Child Pornography Act of 2029. Then Republic Act Number 11596, an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations. And then Republic Act 11862, expanded Anti-Trafficking in Persons Act. And then Republic Act 11648, an act providing for stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse, increasing the age of determining the commission of statutory rape. Then Republic Act Number 716, an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination, and other purposes. And then Republic Act Number 7658, an act prohibiting the employment of child below 15 years old of age. And then Republic Act 11908, the Parent Effectiveness Services or the PES program. Republic Act 11866, First 1000 Days Act, RA Number 11037, Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, RA 11148, Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act, RA 11036, an act establishing a national mental health policy for the purpose of enhancing the delivery of integrated mental health services, promoting and protecting the rights of persons utilizing psychosocial health services. And then RA number 10410, Early Years Act, EYA of 2013. RA number 12199, further strengthening the early childhood care and development. RA 10627, Anti-Bullying Act of 2013. RA 1053, Enhanced Basic Education Act of 2013. RA 11229, Child Safety and Motor Vehicles Act. RA number 11222, Simulated Birth Rectification Act. So, napa ba yung mga ikadungag ng mga kuan? Nga pwede na ito ma-appeal sa purpose and updating Children Code of Labason. Kasi na ang mga kuan na wala na appeal. So, kantora. Kantora. And then, ganipong kuan sa guideline po daw sa guideline sa ingon ganiha, kaning nga guideline, iabot daw ni og 7,916,000. Wala pa din nilabot ang ikaw RHO nga amount nga i-attribute. So, wala pa po diri si nutrition o si RHO. Approve siya, attorney, no? Approve na nila here. So, maurang to. Ako ko ilaing mga kuan, suggestions, mga comments. Pwede na po na ako ikuan kay murang ako pag ipaabot kay Ma'am Annie. Yes, sir. How can we, in as much as DepEd is member of the council, it is also our desire na kanipit ka we need to have the support coming from here. Kasi ang eskwelahan, wala din tayo support in terms of
special supplies, kasi try actually to Chance to kasi. pero definitely how to have support from this area. Eskwelahan, kasi the different supplies and materials needed by calamities. Kanang ma-rescue ang mga tawag na materials. Kasi most like for example, kung may mga sunog, may mga typhoon, obvious ba kung may mga baha, may mga something like that na some equipment or materials na essential for rescue purposes. As to the procurement of rescue equipment, sir, usually in-charge man natin nasa 5% na sa calamity fund nato na sa MDR na fund nato na siya. Pero pag sa school, we will look into the possibility if pwede ba nasa SEF or i-review sa namo. Wala ninyo na-identify. Actually, I have tried to write the SEF for the guidelines of SEF. Wala siya dito na article. Partnership for for example, gusto ko yung malapit ko. We would have actually a little funds for the procurement of this Okay, sige sir. Kasi for now, atong 5% din sa lang pagani sa mga kinahanglan nato na equipment. But sige sir, itanaw nato if natay makitaan sa budget na pwede tang maghatag. Salamat kayo sa posibilidad. Kung matagaan kayo, most likely they are vulnerable. Our constituents in the different are very vulnerable. Maong karon sir, naman si ABCD rin, no? And then nag-start po with the COA and with Sir Saide, kay ang barangay naman po sa 5% sila Eldrin Fund. So kani karon no, we would like to encourage or sa bato mas dito to compel no ang kanyang mga barangay to properly utilize ang 5%, especially para give priority sa procurement sa ilang mga rescue equipment. Nangagkanita po doon sa just recently nga PC na lang wala pang barangay, and then ato ang mga rescue team from the municipality nag-rescue po sila yung barangay. So nagulang po to because wala yung PC. So kami karon ang sa 5%, sir, like to ask the help of Sir Saide, ma-identify yung isang mga priority na na-procure dapat sa barangay, like kaning sa mga power saw, mga PC, mga isa pa no, like kana i-focus yun natin yan, like syempre ang mga schools budagan man punta sa barangay kung na ay mga disaster. So ang barangay jud ang moral frontliners nato no, kay ang kami diri sa munisipyo iko ra mi mutabang if na ay di kaya, if dili na kaya sa barangay kay lisod ba ang budagan-dagan ang mga personal sa 20 nga barangay. So sa PDP mo na individual sa kaso kung asabi nga barangay mo bulis na nakikadala hindi na PC mga sa kwan katong if you remember last month or the other month, we conducted the SGLGB assessment. Based sa SGLGB assessment, dito na po nakita nga kung saan ang wipo na sa barangay. Dito tanan nakalista, and unfortunately, gamay na dyan ang na-IPC. Yes, gamay na dyan. So,
with the intelligence of our Vice President, siguro, let us revisit our procurement for this year in terms of disaster preparedness. Ano na to, kung sa ang naanato sa barangay, kung sa pa ang dapat balikin sa barangay. Ngayon, kumusta ang ato ang kwarta sa disaster preparedness? Yes, sir. Ay, galing sa sige. Asa ko lapit. Sa likod, ma'am. Sa likod. LGU counterpart ng Dakir, Okay, o gani kuan sir, LGU counterpart kato ni ato ang counterpart padulong dito sa Pulangko na magutay mga CACN good nga niadto ko dito. Oo. Kay sa atong gikuan sa training ko diri na gikuan ang tatlo nila nga basig na pwede na ito magamit, ira na lang, oo. Pero kailangan mo na long term process po daw kay dili po ta maka-operate kung kulangan ang manpower. sa mga kumpar, naruto ni sa mga kulit mo ba? Isunod sa mga buwan. Dapat na sila yung Kana unta diha sa kilid mo na ilahang gikuan pero wala ang ingon gikuan na naman na ni Mayor sir pero magtagkuan na napatay taas na kuan oo. Kulangan pa magod og manpower mga gamit po. Oo. Kani sa kuan. Kuan gahapon nag-storya na ni sa COA kay ingan nako nga i-change na lang nato ang purpose ana since dili naman nato jud siya magamit as isolation facility kay so far no wala na po tayo mga kanang incidents na mag-need jud ta og isolation under kato sa pandemic. So karon ay kuan nato na si Mayor pa pud ang nag-initiate ana nga pang ibukago na lang na siya. So mga iratag demolition permit naman na from the engineering office and then at the time na nag-demolish taan na dapat present lang ang COA. So karon ibukago nato na kay sayang man good. Oh, wala siya gamit. Tapos magamit pa uta jud nato sa tong mga activities kay kanang mga practices or kanang mga sports. Sayang jud siya kay dili jud nato siya magamit karon. Itu pernah kita selidik, lalu sudah bisa orang ini na. Kena nang periksa kan? Sina sila na ibumutan, pero na ko siya. Ano na lang siya, pero siya. Ito lebih kan macam itu. Ayan Ako. Sisingil po na nila rumay mo kahigit. Hindi na sa seso, may pagawa na lang. Bis akan ang dulu lagi. Ano buti? Maski pulan yan. Basta nakamo. Ayaw naman siguro, wala pa na lang na ninyo. Mau gani o... 2 years? Actually, ang generator, sige natin na siya i-follow up sa contractor, pero wala siya na abot diri sa lupa. Ano na yun? Sa region man doon na. Nakabalasan ang generator. Natulungan na nila, pero wala sa generator. Sabi na to. Sabi na to ni Nero. Ano? So, mo to ang end sa akong presentation. Thank you. Sa Incatbaw, wala na may kuan attorney kay sa wala pa mo pwede abot dito sa mo ang kanabitaw mga bawsi abuse wala pa mo pwede report. And then sa women's nagkuan po mi nag-set po mi kanang kuan ang activity naman election lang sa Kalipi Federation karong September 2 dito sa Pidaw office. Mo pa man to mora ang kuan sa Incatbaw. Sweet? Oo. Ang kanang included sa election, tanang barangay. Oo, tanan na president, mga women president sa barangay, September 2 kay mag-change naman po itong kuhaan bago nag-ibig. Katulang man. So, Comments or anything to add sa
sa atong agenda this morning. I mean, anything to add sa ating discussion this morning, basin mo natin mga nalimutan. While waiting for our lunch. Wala pa tayo na-late. Tanggal? Yes. Paano na siya? Paano sila? Baktak pa lang sila 3 years back. So, ang ato ang assessment sa SDLG is third base na siya. Pero ang tibok na third ni Mayor karon kung yagi, iyahan i-assess. So, ang assessment sa SDLG, 3 years back lang siya. So, tanawon niya kung dinipaya sa una, ang SDLG, nakatuig na may problema, mas lighter to, mas okay. Karon 3 years na. So, although ang yang assessment kasara, pero puro katuig yang tanawon. So, you just imagine the volume of documents, the enormous compliance, sige sir, please. Siguro din to that effect, not currently sa Bobby in the part sa Kuwang Kuwang. I mean, we need to localize na assessment, a local assessment. Kasi kung magpinuta the third year pa, it could be very tedious, it could be very tedious and very obvious at the part. Now, whenever I was wondering, ano pala dinibig pang ano kuha sa depend? Hindi ko, ano si kuha na? So, it would turn out to be every 3 years. So, we are no longer preparing for the last year. So, if I would suggest, we could have come up with a localized siguro assessment na all katong mga department needed actually to be assessed as part sa kuha-kuha, the ZLG, for the assessment per se, shall have to be assessed in the local section in this local. Technically, sir, what you are, if I may, what you are suggesting is, we will conduct the SGFG this year, localized. In the preparation for the Yeah. So for the next 2 years, we will localize the SGFG assessment. In the assessment process, ito po yun. Lahat tanang kung i-agyan na to, agyan na to kada tuig. Oh, In preparation for the third year of finance. the same guidelines we've been through that we are going to follow also. Yes. Engineer. Yeah, one thing po, sir, your side po, our school board, monthly level, Yes, that's right. With the MOBs, let's see, the content. That's right. One of the worries also, we don't have even the mapping maintained as regards on the SLB. I mean, yeah, the LSB. So, kung naman ako, wala po bibili ng tatlong kung mga MOBs and the different documents needed. So, kung your statement na tinanong every 3 years, it would be really very interesting on our part now in the preparation of documents. Yeah. Actually, yes, I'm so thankful at least nakita na nato ang future nato sa SGFG. So it will be tedious and laborious sa ato kung magulat pata sa third year na. So 1 month coming. So we might as well prepare a yearly. Engineer, ikaw ba yung kita lang vocal ani? So we will consider, sir. We may consider the assessment kung ipapanato kay Mayor, ilalim pa nato kay Mayor. We will consider the localized assessment sa maybe November na. Hindi natin pa-up to December. Well, that would be the first option. First year. Second option siguro,
We will have also assessment nila of the convention of the different MOBs. Pero convention na siya marami siya tawag tayo. Ay, kung pa na lang, i-consolidate na lang talaga, correct na lang. Consolidate niya yan eh. Per item. Years ay lang, required naman. Oh, per indicator. Requirement na ba mo? Observe. Section mo, schedule dyan yung what if mo, dito na sa third year na tama pakitaan na, buting kayo na punta, kasi mapunta sa point pa lang, isip ka na tasina. Para lang naatay pictures. Eh, wala naman tayo ka-support pa. Wala ka lang tayo, sir, dapat nila tulog. Hopefully, Actually, sir, we will consider your suggestion. Maybe I may suggest we can do that assessment, localized assessment, this coming November for this year. That's a Sige, sir. gusto sa niyang i-air kanina is about the activity of the LSP. Yeah, it couldn't really be realized because si Mayor na po, si Mayor, Austin Kwan, so ang suggestion ni Mayor that we actually could come up with the certainly katahanan ng pero we could not actually come up with that actually kasi ang members ng LSP are coming from here. They isa ang nasa DepEd, which is actually the PSDS na co-chair. Other than those members are coming from this LGU. Kinsa yung secretary sa LSP? It's only sa LSP. Ang secretary na po is appointed lang. It's not actually a regular member. It's not a regular member. Appointed na siya as secretary na po si Jerry Tayo, the principal of the elementary school. So, like sa MBC naman sir, sa automatic na secretariat ng planning office, sa imo sa school board, automatic na sa more of a part ng planning secretariat. Hindi siya automatic, but then we have to follow actually the guidelines. Among the members of the LSP, we have to come up with the secretary of the members. So, if kasi ang DepEd is the PSDS is the chair, where the chairman is the executive office mayor. So among those members we will choose will be, but then most likely we have appointed last time the secretary, the principal of certain school, and we could even follow the same. I think we should, we should meet sa LSP. Nakamit na ta karon lately So sa Pasko board. Sa CESO conference, pahutong sa ginagawa, by October pa natin na sa mga socialize. Up to over pa Ito pa mga take effect ang business ko. sa ilahang pa-accredit sa Credit sa LSP. actually, dahil mga willing na po ay CESO sa ito, ito daw sila ng department gusto na masunod. Kaya mag-requirement po siya, at least na po siya work on it. So, mandates, we have siya sa numbers. So, nila yung sunod. Kasi mga willing na sila na po siya yung mandates. So, pinaka-first sa world. So, ano itong timeline sa after the CSO accreditation given sa SB, we will distribute the CSO to the local special bodies, including the local school board. After that, we can meet and we can decide as the secretariat and the meeting monthly for the sa Tuan School Board. And ma'am, siguro if we we might as well consider deciding, I know maglabi po kay Mayor, as to the localized SGLG assessment. Sitaw niya.
Sa kadina. Bili ka ng YouTube. Sige. Sige, labi sa lang kay Mayor. Budget. Ang budget. Sige, sige. Thank you sir for your suggestion. And I hope you still have more beautiful suggestion. Para maka-fruitful at all meeting. Thank you very much. So, in addition, no, so, ang buhaton nato is, i-consolidate na lang nato engineer per year. No, so, same na dun siya na katong i-bind nato ang kuan. So, per year na lang siya. Para if ever mag-SGLG assessment na on the third year, so 20, let's say karon 25, 26, or ano. Kapag naon siya may Okay, na naman tayo initial no for 2024 kay late naman to sila. Late naman to natagaan mo kuan na dili madayon ng SGLG. So tanawan na lang nato to kay sis na naman i-disseminate sa engineer guidelines sa mga MOVs. I-review na lang nato kung sa mga kulang para mauto ang ato ang i-comply nato for the coming localized assessment. Ikan po sila ng kanda po So far, abot ng the year, Yes sir, actually per experience sir sa imuhang sa imuhang compliance sa SDLG katong sa monthly